Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa sa araw na ito. Welcome po sa pagbisita ninyo dito sa Pamansang Dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po ang ating mga kapatid na kasama natin online via live streaming sa ating mga social medias. Welcome po sa ating celebration. Sabayan niyo po kami sa aming pagdiriwang dito po sa Dambana para sabay-sabay na magdasal para sa ating mga kahilingan, para sa ating mga pasasalamat at paghingi ng tawad sa Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang santong martir na isang Fransiskano, si Maximilian Kolbe. Siya ay pumanaw at inalay ang sarili sa debosyon sa mahal na Birheng Maria at gayon din sa pananampalataya sa ating kapwa, paglilingkod sa ating kapwa at sa simbahan. Maging gabay nawa ito sa ating patuloy na paglalakbay bilang mananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di matitinag ng mga kumakalaban. Pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga, ay pumasok ang 6 na taong tigi-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa loo ang lahat na nagdadalamhati dahil sa kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo."
Patayin ninyo lahat ng mga taga-roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa sanktuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaninningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa ulunan ng kerubin. Lumipa ang kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Sa ulunan pa rin nila ang kaninningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring apat nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar. At nalaman ko sila'y mga kerubin, sila'y tiga-apat ng mukha at tiga-apat din ng pakpak, at may mga tilang kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng mga nakita ko sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Pooy dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Pooy papurihang tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa langit doon inaluklok. Buhat sa itaas siyang tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Ang lahat po'y magstayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkakapatid ay napapanauli sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo,
Anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagtitipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marahil, kung hindi man lahat, marahil mas marami sa atin ay nakaranas na ng nagkaroon ng kaaway o kasamaan ng loob. Ito man ay sa loob ng pamilya, ito man ay sa kapitbahay, sa katrabaho, o kahit na kanino. At kahit anuman ang level ng sama ng loob. Ang tinutukoy natin ay ang sinasabi ay ang experience of hatred. Nagkaroon tayo ng kasamaan ng loob sa ibang tao. Minsan, umaabot sa punto na hindi nakakayanan ng isang taong nakakaranas nito. At minsan, ay nababalisa tayo sapagkat ayaw naman talaga natin na magkaroon ng kaaway. Sino ba naman ang nais nangarap sa buhay na magkaroon ng kaaway habang buhay? Hindi ba? Wala. Ngunit dumarating ang punto o karanasang ito sa anumang nivel, sa anumang kapamaraanan o kanino man. Kaya naman, sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga apostoles, kapag mayroon kang kasamaan ng loob, maaaring kausapin mo siya. Kung hindi naman makikinig, humanap ka ng iba na makakasama bilang witness ng inyong pag-uusap. Sa pagpatuloy ni Kristo, kung ayaw pa rin makinig, dalhin nyo sa nagtitipong simbahan. Di ba nakakahiya yun? Marami na tuloy nakakaalam ng inyong problema, ng inyong sigalot. Kung ayaw pa rin, ay ituring mo siyang hintil. Ano nga ba ang mga hintil sa panahon ni Kristo? Hindi pinapansin. Binabaliwala. Walang karapatan sa buhay ng mga Hudyo. Ano ang mensahe ni Kristo sa atin sa Ebanghelyong ito? Tinutukoy sa atin na daanin ang bawat sigalot sa mabuting usapan. Hindi yung narinig mo lang yung chismis mula sa kapitbahay, ay sinusugod mo na yung kabila. Hindi mo pa na-confirm, ay nagpuputak ka na rin ng sarili mo. Worse, pag galit tayo, ay nagmumura ang isang tao. Nakakapanakit ka na ng tao nung hindi mo alam na hindi pala totoo, posible palang hindi totoo. Ang tinutukoy sa atin ni Kristo, ibig sabihin, nangyayari din ito sa panahon ng kanyang mga apostoles, mahalaga kapag mayroong sigalot ay napag-uusapan sa tamang proseso. Kausapin mo na ang tao. Pambihira kasi sa atin ngayon ay madalas, bago mo na lamang galit siya sa iyo, ay nakwento na sa maraming tao, na-post ka na sa social media, napag-usapan ka na, at nalaman mo ang galit ng iyong kagalit o ng taong may galit sa iyo
sa ibang tao na. Paano na ito o paano ito maaayos sa mabuting kapamaraanan? Isang hamon ito para sa atin mga kapatid sapagkat ito ay napakasimpleng bagay kung tutuusin, ngunit nakasisira ng ating kapwa, ng ating pananampalataya. Narito tayo sumasamba sa Panginoon, nananampalataya, upang tulungan tayong mapabuti ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya. Kapag ang galit ay palaging nariyan sa ating puso, sisira ito sa relasyon ng bawat isa at bandang huli, sisira sa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya ang mga bagay, ang mga mag-asawa, ang pamilya, ang kapitbahay, kung mayroon mang mga bagay na hindi aagrihan, hanggat maaari ay napag-uusapan ng pribado. Huwag ninyong agad isuplong kung kani-kanino, ichismis kahit kanino, sapagkat hindi ito makakapagpalago ng relasyon at hindi nakakatulong sa ating kapwa. Ito lamang po ang nais sabihin sa atin ni Kristo ng kanyang ipahayag ang mga bagay na ito. Kung kaya sabi niya, kapag nariyan ang pag-ibig at kapayapaan, kahit dalawa lang kayo sa harapan ng Diyos, sa ngalan ng Diyos, siya ay nasa ating buhay. Siya ay nasa ating mga panalangin. Sapagkat walang kapangyarihan ang galit sa ating panalangin. Kaya kapag mayroon tayong galit na nararamdaman, hanapin ninyo kung paano mawawala ito. Hilingin natin sa ating mga panalangin na, Panginoon, naway ako ay iyong tulungan upang ang galit na aking nararamdaman sa pusong ito ay mawaglit at mapalitan ng pag-ibig. Sapagkat kapag tayo lamang ang aasahan, ang ating isip at puso, mahirap para sa atin ang palitan ang galit na meron tayo kung sakaling meron nga tayo sa ating mga puso ngayon ng pag-ibig ni Kristo. Mahirap. Ngunit kung naroon ang pag-ibig ng Diyos, naroon ang panalangin, naroon ang pagtanggap sa Panginoon, gaano man kahirap ang magpatawad at mawaglit ang galit na iyon, tutulungan tayo ng Diyos. Si Maximilian Kolbe, ang santong ating ipinagdiriwang sa araw na ito, ay pinatay sa panahon ni Hitler, sinunog sa chamber. Alam nyo, hindi pa sana mamamatay si Maximilian Kolbe. Ngunit, upang iligtas ang isang taong inosente, sabi niya, ako na lang ang mamatay, kapalit ng taong inosente. May galit ba siya sa mga taong nag-execute sa kanya? Wala. Sapagkat ang kanyang buhay ay inalay na sa Panginoon at nawala na ang galit sa kanyang puso kahit gaano kasama ang ginawa ng tao o ng mga taong ito sa kanya. Ipinalit niya ang buhay kapalit ng isang buhay na inosente sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi niya, and I quote, hatred is not a creative force. Only love is a creative power. Ang magbibigay ng kapangyarihan, ng pagpapatawad, kapangyarihan ng pag-ibig ay ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay sa kabila ng ating mga nararanasang hirap, sa kabila ng ating nararanasang galit, sa kabila ng ating nararanasang puot sa ating buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinaghawakan ni San Maximilian Kolbe hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Maximilian Kolbe na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng Parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Saan man ako bumangin, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong hinihiliw at siyang itatapat sa puso. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo.
Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si San Maximilian Kolbe ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis at ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po'y nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawan ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo sa iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, muli maraming salamat sa inyong pagdalo sa banal na misang ito, sa inyong pagbisita dito sa Pamansang Dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din ang ating mga kapatid na nasa online streaming. Maraming salamat sa inyong pakikisa at pagdarasal kahit kayo ay nasa inyong mga tahanan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga naglingkod para sa banal na misang ito. Ano man ang inyong mga gawain sa araw na ito, sa natitirang oras na may basbasan pa kayo ng Panginoon, ang inyong pag-uwi, ang inyong mga pamilya sa kanilang mga tahanan, lalo tigit ang inyong mga kalusugan at ang inyong mga hanap buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.